Okay na po. When brothers dwell in unity, a song of ascents of David. Behold, how good and pleasant it is when brothers dwell in unity. It is like the precious oil in the head, on the head, running down on the beard of Aaron, running down on the collar of his robes. It is like the dew of Hermon, which falls on the mountains of Zion. For there the Lord has commanded the blessing life forevermore. Hallelujah, purihin ang Panginoon. Tunay nga na behold how good and how pleasant it is for brethren to dwell together in unity. So napakaligaya at napakasaya ang magkakapatid na sama-samang magpupuri sa Panginoon. Purihin ang Diyos at sa umagang ito, sama-sama tayong magkakasama tayo sa isang layunin upang sambahin natin ang ating Panginoon. Hallelujah. Tayo patuloy na sumamba at hallelujah, bago ang awitan, tayo muna ay manalangin. O Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, na magawa ng langit at lupa, Diyos na mabuti, Diyos na mapagmahal, Diyos na mapagkalinga, hallelujah. Hari ng mga hari, Panginoon ng mga Panginoon, Diyos noon, ngayon at magpakailanman, hallelujah. Purihin ka nga po, Lord, sa umagang ito, Lord. Salamat na binangon mo kami, O Lord, sa aming pagpapahinga sa physical, O Lord. Hallelujah. Dahil sa kapaguran, Panginoon, kami ay pansamantalang nagpahinga, Panginoon. Ngunit salamat, O Lord, sa panibago umagang ito, Panginoon, na muli kaming binangon, O Lord. Muli kaming itinayo, Lord. Hallelujah. Upang Lord, hallelujah, dahil sa umagang ito, ay sa araw na ito, Lord, ay araw ng pagsamba at pagpupuri sa inyo, Panginoon. Salamat po, Panginoon. Salamat po, Panginoon, sa kalakasan na ipinagkaloob mo sa amin, O God. Hallelujah. Purihin ka nga po, Lord. Muli, Panginoon, Ama naming Diyos, muli po nyo kaming samahan, O Lord. Hallelujah. Samahan niyo kami sa aming pagsamba at pagpupuri sa inyo at pagpapasalamat namin sa inyo sa lahat ng mga kapatiran, O Lord, na samahan niyo nga po, Lord, na sa paligid, O God, sa mga kapatiran namin sa aming sa iba-ibang mga tahanan na nakikiisa sa worship, Panginoon. Hallelujah. Patuloy niyo pong samahan, Panginoon. Hallelujah. Purin ka nga po, Lord, at kapuspusin niyo ang bawat isa. Hallelujah. Patuloy niyo pong gamitin ang inyong mga anak, Panginoon. Hallelujah sa umagang ito, Lord. Purihin ka nga po, Diyos, na inyong banal na Espiritu, Lord, ay magiging kasama namin, gagabay sa amin hanggang matapos ang gawain na ito, God. Purihin ka nga po, Diyos, salamat sa paligid, Panginoon, na patuloy, Lord, nakikinig sa inyong mga salita. Makarinig, Lord, hallelujah, patuloy na makarinig ng mga awiting spiritual, Panginoon, ang paligid namin, O God, hallelujah. Purihin ka nga po, Lord, make a way for them, O Lord, hallelujah. Kumilos ka nga po sa kanila, Panginoon. Purihin ka, Lord. Purihin ka sa amin dito, Lord. Sa sambahan na ito, Panginoon. Sa aming pagkasama-sama, pagtipon. Salamat, Lord. Hallelujah. Pakapuspusin at punuin kami ng pagpupuro, pagsamba sa inyo, O God, sa ang aming mga puso. Napatuloy ka namin masamba sa Espiritu at katotohanan, O God. Hallelujah, Panginoon Jesus. Purihin ka, O Diyos. Purihin ka, Panginoon. Salamat po sa lahat, O Lord. Hallelujah, patuloy kami sasamba at magpuri sa inyo, Lord. Ano man, Lord, pwedeng humadlang, Panginoon, manggulo o sa anumang kaparaan ng Panginoon. Hallelujah. Lord, hallelujah. Cover mo, Panginoon, ang church na ito, Panginoon, na hindi mo po kami mapasok, Panginoon, ng anumang panlilin lang ng kaaway. In Jesus' name.
Hallelujah. Purihin ka nga po, Lord. Hallelujah. At patawarin mo ang meron man kaming nagawang hindi kaaya-aya sa inyo, Lord. Patawarin mo po kami. Cleanse us, O Lord. Hallelujah. Habang kami, Lord, na kami haharap sa inyo at sasamba at magpuri sa inyo. Purihin ka, O Diyos. We give you glory, Lord. Honor and praises, Lord. Anoint everyone sa aming mag-deliver ng iyong mga salita, Panginoon, aming pastor, Panginoon. Hallelujah. Salamat sa strength of God na patuloy mong ibinibigay sa Kanya at katalinuhan, O God. Purihin ka, O Diyos. Give you glory, God, honor and praises in Jesus' name. Amen. Praise the name of the Lord. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Tayo aawit na sa patuloy nating sambahin at purihin ang Panginoon. Yes, Lord. Hallelujah. Tayo'y magduro sa Diyos na dakila. Tayo'y sa tayo'y magduro sa Diyos na dakila. Tayo'y umalit sa ngalan niya. Pumipita. Tataas sa asang Diyos kami nagpupuri sa'yo. Kataas sa asang Diyos kami sumasamba sa'yo. Dapat tumanggap ng papuri at pasasalamat. Panginoon ka, taas ang Diyos. Kataas ang Diyos kami nagpupuri sa'yo. Kataas ang Diyos kami sumasamba sa'yo. Dapat tumanggap ng papuri at pasasalamat. Dakila ka, taas ang Diyos. Hallelujah. Kami nagpupuri sa'yo at sa tanging pangalan mo. O Jesus, ang awitin ko ay ang alay sa'yo. Puri Jesus, iniligtas kami at iyo tinubos. Puri Jesus, kailan pa man ikaw ang aming Diyos. Kami magpupuri at sa tanging pangalan mo. O Jesus, ang awitin ko ay ang alay sa'yo. Kami
purihin Jesus, iniligtas kami at iyong tinubos. Purihin Jesus, kailan pa man ikaw ang aming Diyos. Purihin ka, purihin ka, Jesus, iniligtas kami at iyong tinubos. Purihin Jesus, kailan pa man ikaw ang aming Diyos. Purihin ka, purihin Jesus, iniligtas kami at iyong tinubos. Purihin ka, Jesus, kailan pa man ikaw ang aming Diyos. Kailan pa man ikaw ang aming Diyos. Kailan pa man ikaw ang aming Diyos. Yes, Lord. Purihin ka na ng tayong sa iyo sa makapangyarihan sa Jesus na tagapagligtas namin. Nagbigay sa amin ng buhay. Hallelujah. 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 Purihin ka nga po, Lord. Purihin ka, O Diyos. Hallelujah. Asite. Yes, Lord. Hallelujah. Narito kami nagtakumbaba, sumasamba sa iisang Diyos. Hinahanap namin kariktan ng iyong mukha, sumasamo sa iyong pagkilos at sa inig kami tatagpuin. Narito kami, O Lord. Yes, Lord. Hallelujah. Narito kami nagpakumbaba, sumasamba sa iisang Diyos. Hinahanap namin kariktan ng iyong mukha, sumasamo sa iyong pagkilos sa inig ng kami tatagpuin. Nasman sa amin ang iyong kapangyarihan. Nasman sa amin ang iyong kapangyarihan. Kaluluwa, mataspos ng lubusan at sa aming gitna ay bumaba ang kalangitan. Dakila ang iyong ngalan. Iparanas mo sa amin ng iyong kapangyarihan. Ipabalas mo sa amin ang iyong kalwalhatian. Hanggang aming kaluluwan, mapuspos ng lubusan
sa aming kalagitnaan ay bumaba ang kalangitan. Dakila ang iyong ngalan. Iparanas mo sa amin ang iyong kapangyarihan. Iparanas mo sa amin ang iyong kapangyarihan. Ang aming kaluluwa'y magpuspos ng lumusan at sa aming kalagitnaan ay bumaba ang kalangitan. Dakila ang iyong ngalan. Dakila ang iyong ngalan. Yes, Lord, hallelujah. Dakila ang iyong ngalan. Panginoon, narito kami ulit. Hallelujah. Oh yes, Lord, hallelujah. Narito kami, O God, hallelujah, nagpapakumbaba kami, O Lord, sa inyong harapan, hallelujah, sa oras na ito, Panginoon. Lord, ang awitin na ito, Panginoon, hallelujah, ay pagsamo ng aming mga puso, Lord, hallelujah. Nagpapakumbaba kami, Panginoon, dahil lais namin, Lord, nais ka namin, Panginoon, maranasan, O God, hallelujah. Nais namin sumamba sa inyo at magpuri sa inyo, hallelujah. Nais namin, Lord, maranasan ang iyong kapangyarihan, O Lord, ang iyong kalawalhatian, O God, hallelujah. Hallelujah, habang kami, O Lord, narito, Lord, hallelujah. Hallelujah, nagpapailalim ng iyong presensya, Panginoon. Hallelujah, patuloy niyong lukuban kami, Lord. Punuin mo ang aming mga puso, Panginoon, ng pagsamba at pagpupuri sa inyo, Lord. Hallelujah. Punuin mo, Lord, hallelujah, aming mga puso, Lord. Ibukas mo ang aming kaisipan, Panginoon. Hallelujah. Patuloy mong bigay sa amin, O Lord, ang taglay, Panginoon, ng katalinuhan, O Lord. Pagkaunawa, Panginoon, ng iyong mga salita, O Lord. Hallelujah. Hallelujah, Lord. Hindi lang namin ito pakinggan, Panginoon, kundi, Lord, hallelujah. Patuloy nawa ito matanim sa aming mga puso, Lord, hallelujah. Oh Lord, hallelujah, hallelujah. Panalangin ko, Panginoon, ito. Personally, oh Lord, hallelujah. We come unto you, Lord. Lumalapit sa bawat kahilingan ng bawat puso at mga kapatiran namin. Praise you, Jesus. Hallelujah. Praise you, Father God. Hallelujah. Hallelujah, oh Lord. Hallelujah. Praise you, God. Give you glory, O God. Honor and praises, Lord. Hallelujah. Thank you, Father. Thank you, Jesus. O salamat, O banal na Espiritu. Purihin ka, O Diyos. Thank you, Lord. Thank you, thank you, thank you, Lord. Hallelujah. Praise you, Jesus. We worship you. Hallelujah. Praise you, God.
Salamat, Panginoon. Yes, Lord. Hallelujah. Hallelujah. Salamat, O Lord. Patuloy ka namin sa sambahin, sa Espiritu at katotohanan, O God. Hallelujah. In Jesus' name. Amen. Praise the name of the Lord. Hallelujah. Purihin ang Diyos. Hallelujah. Minutes pa. Purihin ang Diyos. Magandang umaga. Hallelujah. Hallelujah. Pakabuti ng Lord. Kwento lang ito ha. Share. Kwento ka sa amin. Yung pangakapon na first time ko na nag-attend ng National Convention, ano? Sa mga pastor. Pero kasama na hindi pastor. Andong yung mga babae din. Pakabuti ng Lord dahil ang isa ano ko lang doon dahil nakarating din kami kahit alas 9 na ng umaga. At least nakaabot din kami. Naabutan namin yung nagbe-preach yung Amerikano. Pero hindi naman ano. Oo. Tapos kasunod yung negro. Tapos nung pangatlo, palabunutan na. Yung testimony. Po ako doon kay Andy Lopez, anak ng ito. Kaya po ako doon. Dahil nakapunta yan. Dapat ko iyak. Kung kaya naman parating ang tawag mo, dahil ito sa kasama, lahat na gawa niya ang matira. Lahat ng babae, kuha-kuha niya, kuha-kuha niya dahil para na ang pagbilang. Sa lumawin ang kanyang mga kapatid. Kasi tinawag na yung na kapatid sa ibang. Ang tawa naman sa pinindot siguro. Ito pinatawag na dito na rin. Sa ating pagkatinan, hanggang sa tuloy ko lang. Isa lang nasabi ko doon. Sabi niya, tatlo lang ang pupuntahan ko to sa araw nito. Kamatayan, ospital, at saka kulong. Yayariin na talaga niya yung alam niya. Magpapapatay talaga siya. Pero nung magbandang alas 9 na pumunta siya doon sa simbahan na inat niya. Hindi siya pumasok sa surok. Doon siya sa rooftop. Nakikinig lang siya sa mga worship. Ibalik sa kanyang yung dati niya. Manampalataya. Ang ginawa, bumaba siya, nakisama doon. Dami nagtaka. Bakit andito siya? Yun nasa madaling salita, yun yung nangyari. Nag-ano na siya doon, nagbalik loob na siya doon. Pero isa lang ang nasabi niya doon, walang halaga ang kayamanan. Kami, mayaman kami, ang dami kong lahat na nagugustuhan ko, nakukuha ko dahil kami napakayaman. Yun ang nangyari sa na yung channel to, pinatigil yung Duterte, doon ang kadugtong-dugtong na yung problema doon. Kaya sabi niya, wala na po ibang masabi dito kundi tuklasan ko na ang kasaganahan sa mundong ito. Magbalik loob na tayo kung mapunta sa impyerno. Mga anak ko, pati tatay ko, mga magulang ko, ayaw ko papunta sila. Di bali naghirap ako ngayon. Basta magpatuloy ako sa paglilingkod ko sa Diyos. Dati-dati yung mga mamamahirap. Hindi ko po pinapansin yan. Pero ngayon, kagampay ko na siya. Yung driver ko, andyan. Alam niya ang mga ginawa ko.
Kahit andun kami sa kotse, may babae ako, minsan 2, 3 kasama ko. Pero yan ang testigo sa akin. Pero ngayon, nag full time na ako kay Yahweh, sa Diyos. Alam na niya na minsan nagba-Bible study kami sa kotse, sabi niya. Ngayon, may hawak ako ng Bible study. Siya ang kaagapay ko sa Bible study. Kaya purihin ang Diyos na maraming salamat sa testimony. Pagdating ko kagabi, sinire ko din sa mga anak ko. Yung patotoo. Purihin ang Diyos. Hallelujah, purihin ang Panginoon. Uy, malakas pala yung mic. Bakit ang hina ng boses ni Nonoy? Purihin ang Diyos. Pasalamat ako sa Panginoon sa patuloy na kalakasan ng bawat isa sa atin. Kaya nga nung Monday, pinakiusap ko talaga si Nonoy doon sa mga doon sa kasiglahan na isama siya. Sila yung sasamahan niya para maano din siya, yung hindi siya nakafocus lagi sa iisang marami siyang makasalamuha. Although yung sabi nga nila ang speaker daw doon is mga Amerikano, mga Inglesero, pero kahit na sabi kong ganun, kahit na makakatch din niya, mayroon din siyang makakatch doon, di ba? Kaya sa leading ng Holy Spirit ay mayroon din tayong mauunawaan doon. Kaya hindi na sayang yung kanilang pagod kahit na na sila. Nakamonitor kaya ako sa doon sa group dahil 9 o'clock na nandoon pa sila, nagbumabiyahe pa. Sabi, nasa na kayo? Pangatlong speaker na, wala pa rin sila. Maya-maya nandoon na. Purihin ng Diyos. Talagang pinaglalakip-lakip ng Panginoon ang lahat ng bagay na nangyayari para lang sa ikabubuti natin. Purihin ng Lord. At pasalamat din ako yung pag-aaral namin. Matagal na nila yun na sinasabi ng mga kasama ko sa pastor at napag-usapan namin yun dahil umiikot-ikot lang ang aming exhortation, kumbaga. Ayaw ng mga iba. Kaya sabi niya, ano kaya mami, sabi ng isang pastora na mag-aral. So, natupad na kahapon. Natulog nga kami, mag-12 na, marami pang balitaktakan. Ganda pala mag-aral, ganon-ganon. At yung isang pastora na talagang nag-Bible school din yun, sabi niya, sana yung ating sunod na pag-aral 4 o'clock, sabi niya ng ganon, para mas marami-rami daw. Purihin ng Diyos at napakabuti ng Panginoon sa patuloy na gabay niya para sa atin. Patuloy lang tayo. Yung nabasa ko sa di ba? Tsaka sa women's fellowship namin, dito ginanap ng Thursday. Napakasaya, although napakainit, umulan pa, napakaalinsangan, pero hindi hadlang yun para madaos dito yung gawain ng Panginoon ng women's. Kaya salamat sa Panginoon at salamat, marami akong pasalamat sa Panginoon sa patuloy na pagsunod ko sa Kanya, although sa age ko na to, ito talaga yung marami na akong nararamdaman, maraming ganun. Pero sabi ko, Lord, patuloy pa rin ako sa iyo. I know na ikaw ang magagabay at magsasama sa akin. Doon nga sa 2 Corinthians 4 verse 8 to 10 ba yun? Yung binasa ko na yun. Talagang napapagod pero hindi tayo susuko. Na marami tayong pagsubok pero hindi tayo padadaig ng mga pagsubok na yun na nahihirapan na tayo pero patuloy pa rin tayo sa Panginoon dahil ang Panginoon ay ating kalasag. Kaya salamat sa Panginoon sa
hindi, na ano ko lang yun, na-bypass ko lang yung kagabi, na binasa. Ngayon, pinag-aralan, wag yung basta pag ganun mo. Hindi naman. Yung dumating sa isip mo, hindi naman. Pero, ano ko na talaga, naumpisahan ko yun sa Corinthians kasi, hindi ko lang natapos. Kaya, purihin ng Lord, continue lang tayong mag-serve sa Lord at patuloy makinig at magpasakop, sumunod, at kagaya sa pinag-aralan namin kagabi, magbasa, pag-aralan, i-memorize, tapos yun nga yung isa sa buhay natin. Ano ba ang pangungusap sa atin ng Panginoon? Ganun lang kasimple kung tayo susunod sa Panginoon. Talagang magbasa magbasahin natin ang Biblia, ipanalangin natin, pag-aralan natin, i-memorize natin, at hintayin natin kung ano ang utos ng Panginoon. Kung meron bang i-apply na dapat natin apply sa sarili natin, meron bang dapat na sundin natin doon sa nabasa natin. Kaya purihin ng Lord, ganun lang tayo kasimple. Kaya mga bata-bata dyan, alam ko bata pa kayo, pero lahat naman wala naman tong age limit. Kung hanggat kaya natin magbasa, gawin natin for the Lord. Hallelujah. Purihin ng Diyos. Kaya naman. Tapos pag-aaral, Ayan, sila. Resa. Nagpapasalamat po ako sa Panginoon kasi sa mga ano po sa mga na-overcome ko po ng mga task po sa school and yung mga task po na yung yung aabot na po sa yung pag-aaway po ng mga kaibigan namin. Yung na-overcome naman po and nagpapasalamat din po ako sa Panginoon dahil sa kaibigan ko rin po is nag-ano rin po siya nag ano, nag-share siya ng memory verse sa akin is kasi nagkaroon kami ng deep talks nun. Ang sinabi niya is Proverbs 4 verse 23. Above all else, guard your heart for everything you do flows from it. Ito nga po yung sinabi ng kaibigan ko na guard your heart kasi sa mga dadaan na pagsubok is andyan lang yung Panginoon. And yun na po. Hallelujah. Purihin ng Diyos. Salamat mga kapatid at tsaga-tsaga lang. Makakarating din tayong langit. Amen ba? Tsaga-tsaga lang po. Darating din tayong langit. Amen. So, everybody is good ba? Kamusta mga kapatid? Gusto ko sana mag-monitor ng kaya lang yung ating internet medyo humihina yung signal. Glory to God. So patuloy lang natin i-meditate. Ang celebration ng ating Pentecost ay sa June 8. Sa Marikina kasi ang host ngayon kasi nung nakaraan tayo, Montalban. Nung nakaraan ay San Mateo, doon sa church nila Pastor Flor. Kaso napakasiksikan natin doon. Doon tayo sa covered court na napakainit at napakalawak. Pero napuno din halos natin yun, di ba? Kaya ito naman celebration natin ngayon sa Marikina. Isang covered court din sa may bandang Parang lang daw. Parang. Kaya inaanyayahan ko kayo na makiselebrate tayo, no? Dahil ini-encourage na ang mga churches ay magsama-sama para sa ganitong gawain. Kaya yung mga ka-Zoom natin dyan, alam ko nakasama natin si Emily sa si Mary nakaraan. Sana makasama din sila, sila EJ. No? Yung mga taga rito, makasama natin na papunta sa Marikina. Makiselebrate tayo ng Pentecost celebration. Mahalaga po sa ating denominasyon
isa sa pinakamahalaga ay yung pagdating ng banal na espiritu. Kaya sineselebrate natin yan. Kaya nga po, sa panahon na yon, ang dispensation ngayon, ang pamamahala ngayon, ay sa magitan ng banal na espiritu. At magkakasala tayo kay Jesus kung hindi natin matatanggap ito. Kasi, sabi ng mga kausap ni Jesus, sabi niya, ikaw, ang espiritong nasa sayo, espiritu ng demonyo. Kaya sabi niya, hindi nyo ba alam na kapag nagkasala kayo sa espiritu ng Diyos, hindi na kayo mapapatawad. Kasi nga sinasabihan nila na espiritu ng demonyo ang merong espiritu si Jesus. Ang ibig sabihin lang nun, hindi nila talaga tinatanggap at kinikilala si Jesus bilang kanilang Panginoon at tagapagligtas. Kaya hindi nila matatanggap ang banal na espiritu. So patuloy lang natin pag-aralan to, no? Paano ba natin makita, maranasan yung pagkilos ng banal na espiritu sa buhay natin? Nandun yung pangungusap ng Diyos sa atin. Pag nangungusap ang Diyos sa atin, at tayo nakakapangusap sa Diyos, yung ibig sabihin po ay meron na kayong connection sa Diyos. Ngayon, kung nakikigaya lang kayo sa paligid nyo, sa pagsamba, sa panalangin, nakikigaya rin lang kayo, wala kayong personal na connection sa Diyos. Nakikisamba, nakikipanalangin, nakikipellowship lang, nakikigulo lang, o nakikigaya lang, no? Na meron akong naging kaibigan noon, ang sakit ng malaman na naligawan, naakay pabalik sa dating relihiyon, no? Ibig sabihin, hindi niya natutunan ng totoo, ng personal, at hindi niya nakilala ng totoo at personal si Jesus sa buhay niya. At hindi siya naniwala na ang Biblia ay totoo. Biro nyo, nung siya ay bumalik sa dating relihiyon, tinapon niya yung Biblia. Samantalang ngayon, yung relihiyon na yun, ngayon, kumikilala na rin sa Biblia. Di ba? Nagtuturo na rin sila ng galing mismo dyan sa Biblia, hindi na sa black book lang nila, kundi mismo sa Biblia. Hindi nga lang nila mapaliwanag ng husto. Sapagkat kailangan ng personal na pangungusap ng Diyos o ng banal na Espiritu sa kanilang buhay. So, okay lang yan. Huwag kayong bumaba dyan. Pwede na kayong matulog dyan. Okay lang yan. Huwag lang kayong bumaba. Kasi at least yung Espiritu nyo nakikinig. Kung hindi man kayo nakikinig. Okay? So, pakitapon nga yung cellphone na hawak ni Shani Boy. So, tayo manalangin. Ama, patuloy niyo ipakita sa amin. Kung kami nga ay pinananahanan na, at kung kami nga ay pinupuspos na ng iyong banal na Espiritu. At kung gusto namin maranasan iyon, nawa ang bawat isa ay lubos na malaman paano magsaliksik o paano magutom, paano magsik o paano maghanap ng iyong presensya sa buhay nila, Panginoon. Thank you, Father. We bless your name. Pinakamasayang bagay ng isang tao ay ang makilala niya ang Diyos na lumikha sa kanya at magkaroon siya ng ugnayan dito. Kaya nawa, yan po sa aming pag-aaral, yan nawa ang bawat makamit ng bawat isa, Panginoon. Kundi nagsasayang lang kami sa aming pagsamba. Kundi sinasayang lang namin ang aming oras kung hindi ka namin tunay at lubusang makilala. Thank you, Father. We bless your name. We give you glory in Jesus' name. Amen. So sa Acts 2, nandun na, naranasan na ng mga tao ang pagdating ng banal na Espiritu. At ito, yung pagdating nito, yung power lang to, empowerment to, hindi yung pagdating ng presence, kundi pagdating ng power, pagbaba ng power o pag-release ng power ng Holy Spirit. No? Kaya sabi dito, pagdating ng araw ng pista na tinatawag na Pentecostes, isang pista yan na talagang sineselebrate ng mga Hudyo.
o sabihin na natin hindi pa Hudyo ang tawag sa kanilang mga Israelita. Nagtipon ng lahat ng mananampalataya sa isang bahay. Habang nagtitipon sila, bigla na lang silang nakarinig ng ugong na mula sa langit, na katulad ng malakas na hangin. At puro ugong na lang ang kanilang narinig sa bahay ng kanilang pagtitipon. Pagkatapos, may nakita silang mga ningas ng apoy na para mga dila na kumalat at dumapo sa bawat isa sa kanila. Napospos silang lahat ng banal na espiritu at nakapagsalita ng iba't ibang wika na hindi nila natutunan. Ang banal na espiritu ang siyang nagbigay sa kanila ng kakayahang makapagsalita ng ganoon. So, kung gusto nating maranasan to, isik natin yung Holy Spirit. Makipag-speak tayo sa Holy Spirit, Lord. O Holy Spirit, gusto ko tong maranasan sa buhay ko. Kasi isa pong experience na masayang experience na maranasan natin to. Kung na-experience ng mga apostol, pwede natin ma-experience. Basta, nung time na to, ang ni-request lang sa kanila ni Lord, maghintay sila sa Jerusalem. At anong ginagawa nila sa Jerusalem? Doon sa upper room, nung time na hinihintay nila pagbaba o pagdating ng kapangyarihan ng banal na espiritu. Nagpe-pray po sila, nagwo-worship, nagpe-praise and worship, at nagpe-pray. Nagme-meditate, nagwa-fasting, nandun lang sila sa isang lugar. Ang binilinan po ni Jesus, 500. Ang naghintay, 120. Ganun talaga po. May naiinip. Kaya po, hindi natin masasabi, yung 120 million Filipinos na sinasabing Kristiyano, sana totoo yung 20 million. 120 million na Pilipinong Kristiyano. Sana totoo yung 20 million. Kaso ngayon, hindi na 120 million na Kristiyano kasi hindi na sinasabing talagang Christian country ang Philippines. Bakit? Ang dami na kasing Muslim. Dumami na at madami na rin silang converts. Pero pinagpipray pa rin natin, kasama sa prayer natin, na kumilala sila sa Mesiyas at alam ko naman na hinihintay din nila ang Misaya. Hindi nga lang nila nakilala, pero ngayon kinilala nila na si Jesus ay isang propeta. Hindi pa nila kinikilala si Jesus bilang Mesiyas o tagapagligtas na pinadala ng Diyos Ama. Sabi dito, nang panahong ding iyon na doon sa Jerusalem at may mga relihiyosong Hudyo na nanggaling sa iba't ibang bansa sa buong mundo. Pagkarinig nila sa ugong na iyon, nagmadali silang pumunta sa pinagtitipunan ng mga mananampalataya. Namangha sila dahil narinig nilang sinasalita ng mga mananampalataya ang kani-kanilang wika. Biro mo? Kani-kanilang wika, narinig nila. Kunyari ako Chinese. Ang naririnig kong sinasabi nila, Chinese. Kunyari ikaw Ilocano, ang naririnig nilang salita, naririnig mong salita na sinasabi nila Ilocano. At kung ikaw naman ay Bisaya, Bisaya. Sabi nila, ba't ganun? Ang naririnig ko sinasabi nila sa language ko. No? Pumunta sila sa pagtitipunan ng mga mananampalataya. Namangha sila dahil narinig nilang nagsinasalita ng mga mananampalataya ang kanilang wika. Sinabi nila, aba, hindi ba't mga taga-Galilea silang lahat? Bakit sila nakakapagsalita ng sarili nating wika? So, ibig sabihin, meron silang pag-uusap bago yung words na yon. Pag sinabi, kunyari sinabi ko, bakit English yung sinasabi? Sabi, mga Grego, mga Greeks yung mga yan ang mga salita karamihan. Tapos sabi naman nito, o kaya mga Hebreo, sabi naman nisa, ba't nagsasalita siya ng Ehipsyo? Nagsasalita ng Ehipsyo. Sabi na, ba't nagsasalita? Ganun ba? Iba-iba yung naririnig natin. Tapos, parang ganun ang konteksto at sinabi nila, nakalagay dito, namangha sila dahil narinig nilang sinasalita ng mga mananampalataya ang kanilang wika. Ang sabi nila, aba, hindi ba't mga taga-Galilea silang lahat? Bakit sila nakakapagsalita ng sarili nating wika? So, ibig sabihin, nagkaroon ng pag-uusap. Sabi, narinig mo ba?
Ang sinasabi nila, oo, narinig ko. Sinasabi nila, purihin ka, O Diyos, sambahin ka, Yahweh, sa sarili kong wika. Ganun ba? Ako naman, naririnig ko sila sa ganun din, nasa sarili kong wika. Kaya ang pinaka-konteksto, sabi niya, bakit natin naririnig sila sa sarili nating wika? Yan. Sabi nila, aba, di ba't mga taga-Galilea? Ang iba sa atin ay, sabi niya, nag-usap na, ang iba sa atin ay taga-Parsya, Media, Elam. Mayroon din mga taga-Mesopotamia, Judea, Cappadocia, Pontus at Asia. Ang iba ay taga-Phrygia, Pamphylia, Ehipto, at mula sa mga lugar na sakop ng Libya na malapit sa Cyrene, mayroon din mga taga-Roma, mga Hudyo, mga hindi Hudyo, na nahikayat sa relihiyon ng mga Hudyo at iba ay mula sa Crete at Arabia. Pero naririnig natin sila na nagsasalita ng mga wika natin tungkol sa mga kamangha-manghang ginawa ng Diyos. So, dito, parang prophetic din pala yung ginawa nila sa tongues na to. Kasi sabi nila, narinig nila na nagsasalita sila tungkol sa mga bagay na kamangha-manghang ginawa ng Diyos. Hallelujah. So, namangha talaga ang lahat ng tao roon at dahil hindi nila naunawaan kung ano ang nangyayari, nagtanungan na lang sila sa isa't isa. Ano kaya ito? Pero tinuya ng iba mga mananampalataya, sinabi nila, lasing lang ang mga iyan. So, natural po yun. Kahit na tayo'y kinikilusan ng banal na espiritu at makapangyarihang kilos ng Diyos, ay meron pa din magsasabing mga nanloloko lang yan, mga lasing lang yan, mga wala lang magawa yan. Meron pa rin tutuligsa. Hello? Nandiyan pa ba tayo? Kaya nagsalita, tumayo si Pedro, kasama ang 11 apostles at nagsalita ng malakas. Dito siya na nag-preach. Mga kababayan ko, mga Hudyo. Nag-preach siya sa mga Hudyo, hindi sa mga ibang taga. Sabi niya, at kayong lahat, kasama, at kayong lahat na nakatira sa Jerusalem, sabi niya, makinig kayo sa akin dahil ipapaliwanag ko kung ano ang ibig sabihin ng mga nangyayaring ito. Mali ang inyong akala na lasing ang mga taong ito dahil 9:00 pa lang ng umaga. Ang pangyayaring ito ay katuparan ng ipinahayag ni Propeta Joel noon. Sinabi ng Diyos, sa mga huling araw, ibubuhos ko ang aking espiritu sa lahat ng uri ng tao. Ang inyong mga anak na lalaki at babae magpapahayag ng aking mga salita. Ang inyong mga binata ay makakakita ng mga pangitain. Nakakakita ka na ba siya din ng mga pangitain? Kailangan manalangin ka na. Manalangin kayong dalawa ha. Lagi para makakita na kayo ng mga visions. Lagi mag-fasting kayo. Para makakita kayo ng ano. Kasi itong nangyayari na to nung sila ay nananalangin. Nagpa-fasting sila niyan. Kaya biglang dumating yung makapangyarihan parang apoy daw ng na dila. Tapos lahat sila. Ilan yun? 120. Hindi lang po yun 11. 120 po sila. Oo, sabi, sa mga araw na yon, bubuhos ko ang aking espiritu sa aking mga lingkod na lalaki at babae at ipapahayag nila ang aking mga salita. Magpapakita ako ng mga himala. Yan ang isik natin. Kasi ito nga ang challenge ko kay Lord. Sa kapanahunan ngayon, kailangan ng mga modern day miracles. Genuine, authentic miracles para makapagsabi na totoo na may Kristo, totoo na may Diyos, totoo may impyerno, totoo merong kalangitan. Di ba yung isang meditation ko nga, sabi doon, you are a miracle. Kaya sabi ko, i-claim ko, Lord, I am a miracle. Ako'y isang himala. Sabi niyo nga sa sarili niyo, ako'y isang himala. At papakita sa iyo ng Lord, anong himala ang ginawa niya sa iyo. Sapagkat ikaw ay isang himala. Magpapakita ako ng mga himala sa langit at sa lupa sa magitan ng dugo, apoy makapal na usok, magdidilim ang araw at ang buwan ay pupula katulad ng dugo. Ito na yung ending ng last days natin, ng last days to. Hindi ito yung tungkol sa Pentecost. Ito na yung ending. Dalawa kasi yung tatlong phases yan eh.
Pagdating ng banal na espiritu, siyempre yung church age at pagkatapos pagdating ng Antikristo. Magpapakita na, sabi to, magdidilim ang araw at ang buwan ay pupula katulad ng dugo. Mangyayari ito bago dumating ang kamanghamanghang araw ng paghatol ng Panginoon. Yun sa last portion ng huling kapanahunan. No? So, kagabi nag-uusap sila. Sabi niya, di ba, ang isang araw, 1,000. So, ilang araw na kaya ngayon? Ano sabi ni, sino yung nagsalita? Ilang araw na daw? Sabi ko, palagay ko, ika-6 na araw ngayon. Kasi ang ika-7 araw, magpapahinga na ulit ang Diyos. Magpe-Pentecost na nga eh. Ang Pentecost dapat, iniisip ko lang, ay sa Sunday. Pero sabi naman kahapon, ang is sa 9. Sa June 9. Kaya tayo, magpe-Pentecost Sunday tayo sa June 9. Hindi Saturday, Sunday. Pagkatapos ng worship, kain na ng lunch, punta na doon. Magbaon tayo ng sandwich. 2:00. Siyempre, magsimula 3:00. Kasi 2:00 mag-a-arrange tayo. Dapat kung nandun tayo, sama-sama tayo sa pag-arrange ng venue. At kung wala naman, kasi sila ang sponsor, sila nang bahala doon sa Marikina. Hindi katulad dito, at tayo ang sponsor, si Roy na lang ang lahat na mahala. Si Pastor Roy. So, sabi niya, ngunit ang sino mang tatawag sa Panginoon ay maliligtas sa parusang darating. So sa last days na yan, no, sinimulan niya ng pagbaba ng kapangyarihan ng banal na espiritu. Tapos, in between ay ang dapat na pagkilos ng banal na espiritu, pangangaral ng iglesia sa lahat ng bayan. At pagkatapos po ay ang end times na yan. Bago yung talagang judgment, mayroon pang in between noon. Bago yon, Antichrist, no? Rapture, Antikristo, and final judgment. Tapos, magkakaroon na ng bagong mundo, bagong langit, bagong Jerusalem. Yan, masaya na tayo nun. Yung mga naligtas kay Kristo, makakaranas yan. So, nakita natin dito yung ang ginawa nila para mahintay nila, ang ginawa nila para matanggap nila, sinunod nila yung sinabi ni Jesus, maghintay lang kayo dyan. Kasama sa paghihintay na yan, yung pagsisik, pagkagutom, paghahanap sa presensya ng Diyos. No? Hindi lang siya yung parang passive na naghihintay, na nakaganon. Tapos, ang tagal naman. Ang tagal naman. Naalala niyo yung si Elijah, nung gusto niya ng paulanin. Ano ginawa ni Elijah? Ha? Tumuwad siya, nanalangin siya. Tumuwad, nanalangin. Ngayon, sabi niya doon, tignan mo nga kung may nangyayari na. Wala pa. O, anong ginawa niya ulit? Tumuwad ulit siya, nanalangin siya. Agad pangatlo ba? O, reviewin niyo yun, ha? Hanggang pangatlo, nag-pray siya. Kaya yung sa isang prayer, wala naman nangyayari. Isang prayer pa lang eh. Wala agad nangyari. Si Jesus, ilang beses din nag-pray. Sa preparation niya para bago ipako siya sa krus. 3 beses, di ba? Oh. Ito si Elijah, sabi niya. Katulad din natin siya, sabi ni Santiago, ni James. Katulad din natin siya. Ibig sabihin, hindi siya special. Katulad na din natin siya, pero, nung manalangin siya, tinugon siya. Sinabi niya umulan, umulan. 3 beses,
na siya'y tumuwad at nanalangin. Nandiyan na, sabi niya sa kanyang tauhan, anong makikita mo sa kalangitan? Sabi niya, may ulap. Ha? Wow. Anong ulap? Oo, gasuntok. Mauulan ba ng ganyan ng klase ng ulap? Gasuntok? Ganito lang na yung ulap. Alam nyo, clean na kagad yun ni Elijah. Okay na, uulan na. Hindi na ulit siya nangulit na paulanin mo, o Diyos, hindi na. Kasi alam na niya, tinugunan ni Lord yung dalangin niya. Nakita niyo yung pananampalataya? Kaya tayo, pagka ini-expect natin, gusto natin na maranasan yung ng banal na espiritu, manalangin tayo. Idalangin natin. At huwag tayong titigil hanggat hindi tayo nakaroon ng assurance na ipagkakaloob na yun ng ating Panginoon. Tignan natin, teka, dito muna tayo sa Acts 2, meron tong verse na maganda eh. Sabi dito, nung pagkatapos mangaral ni Pedro, nagtanong na yung mga tao sa paligid. Sabi dito, nang marinig, sa verse 37, nang marinig iyon ng mga tao, tumagos ito sa kanilang puso. Kaya nagtanong sila kay Pedro at sa kanyang kasamang mga apostol, mga kapatid, ano ang gagawin? Ano ang dapat naming gawin? Sumagot si Pedro sa kanila, magsisi ang bawat isa sa inyong mga kasalanan at magpabautismo sa pangalan ni Jesucristo at mapapatawad ang inyong mga kasalanan at matatanggap ninyo ang regalo ng Diyos na walang iba kundi ang banal na Espiritu. Wow. Praise the Lord. Gusto niyo ba yung ganong kaloob? Ganong regalo? Gusto ko siyempre, iba yung feeling nun eh. Iba yung dating nun. Pag naranasan mo talaga yung presence, hindi lang yung presence, yung power ni Lord. No? Iba talaga yun. So dito, sabi niya, magsisi sa mga kasalanan, magpabautismo sa pangalan ni Jesus. At yun, expect mo. Siyempre, lumapit ka sa Panginoon. Kailangan lumapit ka sa Diyos. Maghintay ka sa pagkilos niya at manalangin ka. Hingin mo ito. Ang mahalaga, hingin mo ito. Sabi ko nga, ask and shall be given. Sabi nga, di ba, if anything, sabi sa 1 John, kung if you pray, then ba? Muta ko kung anong simula ng verse na yun eh. Kung, mas maganda siguro kung titignan natin. Hirap na tumatanda eh. At saka hindi tignan natin yung sa 5. Unang Juan 5. Sabi dito, if anything we ask, we have the confidence. At sa Tagalog, nawala na dito yung may confidence. Kahapon, naghahanap din kami ng verse, nagpaunahan eh. Nasa na yun? If anything we ask according to His will, He hears us. And this is the confidence that, saan yun? Bugi? Si Bugi dapat alam niya yun eh. Nandiyan ba si Bugi? Hindi ko makita sa Tagalog. 1 John 5:14. Yun, thank you. At may kapanatagan, yung pala yun. At may kapanatagan tayo sa paglapit natin sa Diyos dahil naniniwala tayong ibibigay niya
sa atin ang anumang hilingin natin na ayon sa kalooban, sa kanyang kalooban. At kung alam nating nakikinig sa atin ng Diyos, alam nating tinatanggap na natin ang hinihiling natin sa Kanya. Yan yung tinatawag na anything. Sabi niya, if you ask anything according to His will, He hears us. Di ba? At sabi doon, if you ask anything in prayer, believe that you have received it, and you shall have it. Ano pa? Yung mga verses na yan nagsasabi, pag kalooban, ang tanong, kalooban ba ng Diyos na tayo mapospos ang banal na Espiritu? Naman. Ang tanong niya, be filled with the Holy Spirit. Sabi niya sa apostles niya, hintayin nyo hanggang ang kapangyarihan ay bumaba sa inyo. Command niya yun. Kaya ayun ay kanyang kalooban kapag command niya. At kailangan mo lang yung kahandaan. Naghihintay ka, wala kang kasalanan na inaakap-akap, kundi sinasabi mo lahat sa kanya yan. Kahit na hindi mo sabihin na natin na totally nabago ka na o sabihin natin na totally ay nakapag overcome ka na ng maling pamumuhay, hindi pa totally. Kasi mahalaga yung infilling ng Holy Spirit, yun na makapag-deliver sa'yo. Yun ang talaga makapag-ahon sa'yo. Sa maling ugali, maling pananaw, maling pananalita, yun talaga makapag-deliver sa'yo. Mag-seek ka sa Holy Spirit. Diba? Kaya sabi doon sa Matthew 5 and 6, hunger, blessed are those who hunger and thirst. Mapalad ang mga taong nagugutom at tauhaw sa katuwiran. At yun ay isang matuwid, no? And they shall be filled, at sila ay pupuspusin nito. Kaya kung naghanap tayo sa banal na Espiritu, sa pagkilos niya sa Diyos, naghanap tayo sa Diyos, nag-seek tayo ng husto sa Diyos, pupuspusin ka ng presensya at kapangyarihan ng banal na Espiritu. No? At yun ang sabi sa Lucas 11:9-13, tingnan natin. Lucas, yun at least na isulat ko. Kasi lagi ko rin nalilimutan yan eh. Ito yung sabi ko sa inyong claim ko to, itong pag-claim ko to, nagtumbahan yung mga tao. Sabi dito, kaya sinasabi ko sa inyo, humingi kayo sa Diyos at bibigyan niya kayo. Hanapin ninyo. O biro mo, may paghingi, may paghanap. Hanapin ninyo sa Kanya. Nandun na kayo, Lucas 11:9. Hanapin ninyo sa Kanya ang inyong hinahanap at makikita ninyo. Kumatok kayo sa Kanya at pagbubuksan kayo. Ito maganda. Sapagkat ang lahat ng humihingi ay nakatatanggap. Ang naghahanap ay nakakakita. At ang kumakatok ay pinagbubuksan. Kayo mga magulang, kung ang anak nyo ay humihingi ng isda, ahas ba ang ibibigay ninyo? At kung humingi siya ng itlog, alakdan ba ang ibibigay ninyo? Kung kayong masasama ay marunong magbigay ng mabubuting bagay sa mga anak ninyo, gaano pa kaya ang inyong amang nasa langit? Ibibigay niya ang banal na Espiritu sa mga humihingi sa Kanya. Yan po yung pinanghawakan ko talaga noon. Sabi ko, Lord, kaya nga sabi sa akin ni Pastora Amy, nung sabi niya, siguro iniisip mo, hindi mo kailangan, may experience. Kaya sabi ko, Lord, I want to experience it. At yun sabi ko, di ba sabi mo, Ama, ibibigay mo kapag hiningi ko. Specifically, ang banal na Espiritu. Iyon ang hamon. Hinahamon ko kayo hanggang sa maranasan ninyo. No? Every day, seek it. Seek for it. Hunger for it. No? Para maranasan nyo. Yung pagdating ng kapangyarihan ng banal na Espiritu na magsasalita kayo ng ibang wika. Ang language po na sinasabi dito, yung tinatag na, ano yun eh, merong term sila sa Greek word, no? I-research ko din yun. Yun yung existing language. Kaya pag sinabi yan tongues, then sa Acts 2, existing po yan, kaya na-recognize sila. Language natin yun ah. Yan. Pero meron din sa Bible na language ng angels. Pero sabi ni Pablo, nakarating ako sa third heaven at narinig ko yung mga angels nagsasalita, hindi ko naintindihan.
Meron silang language na hindi natin naintindihan, heavenly language. At meron din naman sinabi ni Pablo sa kanyang sulat. No? Kaya nga sabi niya sa 1 Corinthians, if I speak with the language of angels but have no love, wala yung kwenta. Di ba? So there is something na na-recognize niya. And that is tingnan natin sa 1 Corinthians 13. Si Shani, nag-post siya ng tungkol sa mga verses na mayroon tungkol sa love. Ganyan talaga pag nagiging teenager na, di ba? Nai-in love. Medyo dumaan na ata si Raisa doon kasi nagdalaga na siya nag-pass through it na siya. Pero pag nagti-teenager, yung bang pagka nagka-crush yung puso mo parang lumulundag-lundag, tagadag. Hanggang ano daw yan hanggang 20 anyos o 21 anyos. Hanggang sa malampasan mo na, medyo kalmado ka na. Ayan. Naku, malapit na maranasan niya ni Aisin. Yung lumulundag-lundag yung kanyang puso. Tugudug. Sabi dito, sabi sa verse, sabi niya, 1, kung makapagsalita man ako sa iba't ibang wika ng mga tao, yun, at ng mga anghel, ayun. Hindi lang to basta sabi, hindi naman totoong mayroong salita ang anghel. Sa palagay ba, walang salita ang anghel? Merong language ang anghel. Sabi kung makakapagsalita man ako, kasi kinumpare niya yung sa language ng tao. Di ba? Kung makapagsalita man ako sa iba't ibang wika ng mga tao at ng mga anghel, ngunit wala naman akong pag-ibig, para lang akong batingaw na umaalingaw-ngaw o pompyang na tumataginting. Ayun yun. Pompyang ba tayo dyan? No? Walang kwenta. Walang kwenta yung tongues kung walang pag-ibig. Pero kung meron ka pag-ibig ng Diyos, may kwenta. May pag-ibig ka ng Diyos. Hello? So, totoo yung may tongues. Totoo yung something na may tongues. Tongues of men and tongues of angels. Meron pa nga kung di ako nagkamali, ito, hindi ko nasulat ito, pero naalala ko. Kung sana makita ko. Tingnan ko sa verse 8. Nasaan na ba yung verse na yun? Chapter 8. Tungkol sa prayer. Prayer. Sabi dito sa 26, tinutulungan tayo ng banal na espiritu sa kahinaan natin. Hindi natin alam kung ano ang dapat nating ipanalangin. Kaya ang espiritu na rin ang namamagitan sa Diyos para sa atin sa magitan ng mga daing na hindi natin kayang sabihin. Ang anumang naisabihin ng banal na espiritu ay alam ng Diyos na siyang sumisiyasat sa puso ng mga tao sapagkat namamagitan ang banal na espiritu para sa mga mananampalataya. Kung ano ang ayon sa kalooban ng Diyos. Merong language ang Holy Spirit na maaaring ang God lang ang nakakaunawa pero tayo hindi natin kayang sabihin. Yun. At pag sinabi mo, para kang bulol-bulol lang at nag-iimbento ka lang ng salita. So, pwede natin maranasan to. And it is a challenge to all of us kasi nandito tayo sa denominasyon ng to. Pero nasa sa inyo yun if you want to embrace it. Pero hindi kayo pwedeng maging full-blooded Pentecostal hanggat hindi mo to na-experience. No? Yung empowerment of baptism of the Holy Spirit with speaking in tongues, a language that you do not even learn. No?
and you do not even know and understand. Yun. Basta ang Holy Spirit ang magbibigay sa mga dila mo. Ang mahalaga, ibukas mo ang dila mo at magpuri ka sa Panginoon. At pag ikaw ay nagsalita na ibang wika, there you are. Praise the Lord. You experience it already. Ang mahalaga doon, kasi ang Holy Spirit, ang speaking in tongues ay so punta tayo sa ano naman. 1 Corinthians 12. Sundan niyo ba ako pag ako'y nagsasabi ng verse? So sa 12, ang 12 ay about the gifts of the Holy Spirit, no? So nasan dyan yung gift sa mga wika? Sabi dito, hanapin natin yung speaking in tongues. Ang bawat isa ay binigyan ng kakahiyahan na nagpapakita na sumasa kanya ang banal na espiritu, sa verse 7 yun upang makatulong siya sa kapwa niya mananampalataya. Sa isa ay pinagkaloob ng espiritu ang kakayahang maghayag ng kaalaman, yung wisdom. Word of knowledge. Ito yung tinatawag na gift of word of knowledge tungkol sa Diyos. At sa isa naman ay ang kakayahang unawain. Yan. Sa isa naman, sa English, ano ba yung unawain dyan? Understanding or discernment? So, iba-iba. Sabi to, iba't iba sa 6, iba't iba ang pinagagawa ng Diyos sa atin, ngunit isa lang ang Diyos na nagbibigay sa atin ng kakayahan. Gawin ang mga ito. Ang bawat isa ay binigyan ng kakayahan na nagpapakita na sumasa kanya ang banal na espiritu upang makatulong siya sa kapwa niya mananampalataya. Sa isa ay pinagkaloob ng espiritu ng kakayahan maghayag ng kalaman tungkol sa Diyos. At isa naman ay ang kakayahan unawain ito. Ang iba ay pinagkaloob ng espiritu ng malaking pananalig sa Diyos. Yun, gift of faith. Ang iba naman ay binigyan ng kakayahan magpagaling, gift of healing. Sa mga may sakit, no? Bagamat may mga specialized ministry, pero pwede pa rin naman tayo mag-pray ng healing, siyempre. Pero meron talagang specialized ministry katulad niyan. Parang doktor lang yan eh. 'Di ba? Yung doktor, yung OB-GYN, yung doktor sa oncology, sa cancer, yung doktor sa... Pero pare-parehong doktor. Ganyan. Tayo pare-parehong Kristiyano, pero may mga specialty rin tayo na giftings. At maaaring sabi nung isa, paano kung sa'yo lahat yan? Ikaw na. No? Meron sa gifting ng pananalig, yung grabe talaga yung, katulad ni Santiago na kahit wala siya nakikita, hindi yun ang gift of faith. Kasi pagka ang gift of faith, yung kahit wala nakikita, at wala talaga nakikita ang iba, at siya lang nakakita, kiniklaim pa rin niya at nantutupad ang nangyayari. Yun yung gift of faith. Siya lang yung may kakayanan ng gano'n. So, although tayo, ini-exercise din natin yun na magkaroon tayo ng malaking pananampalataya. No? Pero pag naging sure naman na tayo sa mga bagay na nagkaroon ng assurance, kunyari hiningi mo yung isang bagay tapos in-assure ka ni Lord, okay, it shall be yours. Hindi yung basta i-claim mo lang to kasi parang dinidiktahan mo at pinipilipit mo ang kamay ng Diyos. Yung bang meron kang assurance, yun, at iaangkinin mo na yon at pag naangkin mo yon na hindi mo pa nakikita, ay makikita mo unti-unti, biglang nandyan na lang yan. No, yun yung gift of faith. No? Sabi dito, sa isa ay pinagkaloob ng Espiritu kaya maghayag ng kaalaman. Preaching yan. At sa iba ay kakayahang unawain to. Diba pinagkakalooban ng Espiritu malaking pananalig at iba naman ay binigyan ng kakayahan na magpagaling. At ang ibang kalooban ng Espiritu ay kapangyarihan gumawa ng himala, yung miracles. At ang iba naman ay binibigyan ng kakayahan maghayag ng mensahe ng Diyos. Ito pala ang preaching. Mayroon naman pinagkaloob ng kakayahan makakilala kung ang kapangyarihan ng isang tao ay mula sa banal na Espiritu o masamang Espiritu, yung discernment. Sa iba'y pinagkaloob ang kakayahan magsalita ng iba't ibang wika na hindi nila natutunan. At sa iba naman ay ang kakayahang magpaliwanag ang sinasabi ng mga wika.
Samid. Natuyuan ako. So, yun na yung gift of tongues. Iba yung giftings, iba yung experience mo the first time. Iba po yun. Iba po yung gifts of tongues, iba rin po yung experience mo, yung speaking in tongues, the first time that you are baptized or filled with the Holy Spirit. So yung, ibig sabihin, there is such thing. Huwag natin pagtatawanan na, bakit nagsasalita yun ng hindi nyo naman alam kung totoong banal na Espiritu o hindi. Pero siya, ano siya, nabibuild up siya, yung tawag dito, nung na-encourage siya o nabibuild up siya, no? Pero sabi, ngunit isang espiritu, no? Lang ang nagbigay ng lahat ng ito at pinamamahagi niya sa. So, if you are filled with the Holy Spirit, you will be filled at least with one giftings. Salamat. Mabuti, alam mo kung saan. Thank you. So, tapos pagdating po sa 14, sabi sa verse chapter 14, sa chapter 14, sabi dito, sikapin ninyong makamtan ang pag-ibig, ngunit sikapin din ninyong makamtan ang mga kaloob na spiritual. Meron nga ang gifts of helps. Alam niyo si isang pastora namin na kinilala siya kahapon. Kasi wala siyang desire kundi tumulong sa mga lingkod ng Diyos. At nakagraduate na rin siya ng Bible School kasi siya ay naging custodian ng AGSOM natin, yung AG School of Ministry sa Cainta. Kanya, ang pag-aaral ko hindi para sa pagpapastor, kundi para sa paglilingkod. Meron siyang gift of help. Kasi ang isang pastor, ang hirap kumilos kung walang tumutulong. Hello? Siguro naman, alam niyo na yung aking kalalagayan sa salitang yon. Ako pa ata talaga ang mag-i-invite ng mga tao para mapuno ulit tong church natin. Kaya hinihintay ako mag-retire. Sabi dito, sikapin ninyong makamtan ang pag-ibig, ngunit sisikapin din ninyong makamtan ang mga kaloob na espiritual, lalo na ang pagpapahayag ng mensahe ng Diyos. Ang taong nagsasalita ng ibang wika na hindi niya natutunan ay nakikipag-usap hindi sa tao kundi sa Diyos, dahil wala naman nakakaunawa sa kanya. Nagsasalita siya ng mga hiwaga sa tulong ng banal na espiritu. Ngunit ang tao nagpapahayag ng mensahe ng Diyos, nagsasalita sa mga tao upang sila'y matutulungan. So yung tongues, it is yung self-edification. Kaya nga doon sa prayer, meron tayong mga salitang hindi natin masabi. Pero ang banal na espiritu nagsasabi sa Diyos. Yun yung mga words na hindi natin alam ibigkas. O hindi natin natutunan. Kaya sabi dito, ang nagsasalita ng ibang wika sa verse 4, ang nagsasalita sa ibang wika na hindi niya natutunan ay pinatitibay ang kanyang sarili. Hello? Ito po ay edification. At kung magsasabi ng Diyos, at pag nilagay ng Diyos na ikaw'y nagpahayag sa congregation sa magitan ng ibang wika, dapat may mag-interpret. Pero, siyempre, ang Diyos din na nagbibigay ng interpretation. So, dapat meron din hihiling o merong giftings ng interpretation. Ngayon, kung wala naman nag-interpret at may narinig ka nagtatangs, mag-pray ka lang. Ikaw lang ang mag-pray ka. Kasi yung nagtatangs na yon, nakikipag-connect yun sa Diyos. Huwag mong pakikialaman yun kasi yun mayroong kuryente, baka makuryente ka. May connection yun sa Diyos. Ikaw mangisay. At ang nagsasalita sa ibang wika na hindi niya natutunan ay pinatitibay ang kanyang sarili. Bakit? Kasi sa prayer niya, nandun yung outpouring.
At andun yung ministry ng Holy Spirit na nagsasalita yun sa Diyos na hindi mo naiintindihan. So, ngunit ang nagpapahayag ng mensahe, ito naman, may sarili-sariling purpose kasi yung giftings eh. At ang nagpapahayag ng mensahe ng Diyos ay nagpapatibay sa iglesia. Ito yung mga preaching. Yan. Sa atin, sa panahon natin, yung prophetic utterance, nakasusog lang lagi kasi yan sa salita ng Diyos, hindi kumukontra. Kaya bihira na yun talaga sinasabi natin prophets. Ang mga prophets ngayon ay yung mga preachers, tagapahayag ng salita ng Diyos. At yan din ang ating ginagawa. Yan, yung ginagawa ko every Sunday. Kung hindi ko man magawa ang pagiging pastor ko sa inyo dahil di ko kayo nabibisita, di kayo nakakamusta, di ko kayo nadidisciple, at least nagagawa ko bilang propeta. Nakakapaghayag ako ng salita ng Diyos. Praise the Lord. It's up to you. Nasa sa inyo ang seeking and asking. Nasa sa inyo ang seeking and asking para maranasan nyo yung baptism of the Holy Spirit with initial evidence of speaking in tongues. Si Bena, ini-encourage ko, kaya lang parang nauudlot Kasi iniisip niya baka naman pagtawanan din ako. Baka yun ba sinasabi? Naalala ko, merong bigla na, nagpe-pray ba yun? Bena, naka-zoom kami noon Tapos, biglang nagsalita siya ng ng tongues tumawa ito at ating kapatid. Ba't mo pinagtawanan yun? Yun? Outburst yun ng Holy Spirit. Kasi nagpe-pray siya noong time na yun. Tapos biglang, alalala, ewan ko yung alalala o kung ano man yun. Outburst yun ng puso niya. At ang Holy Spirit ang nagparating sa Diyos. No? Totoo po yun. At minsan sasabihin mo kung pare-pareho, kasi siyempre yun na lang din ang na-practice niya o napunta sa dila niya. Kaya gusto niyang ihayag yung hindi niya alam paano para walang masyadong madami pang salita. Yun na lang din ang ginagawa niya. Kaya ganun, nagkakaroon ng pare-pareho. Nung araw, pinagtatawanan namin yan kasi merong iisang term na natutunan ng lahat yung kurarabasyanda. Say, ano kaya ibig sabihin nun? Kurarabasyanda. Pero lahat yun, halos lahat. Tapos yung iba naman, tapos iba din yung natutunan. Tinatawanan namin yun Pero who knows? It is the utterance of the Holy Spirit, no? Placed in your tongue. Kasi naranasan ko, bagamat hindi yun yung term ng sinabi ko nung time na yun na kurarabasyanda. Iba yung sinasabi ng dila ko. At saka parang babbling lang. Meron iba parang babbling lang. Parang babbling lang. Meron naman yung nag-create siya ng sarili niyang salita. Pero out of yung outpouring mo sa Holy Spirit at ang Holy Spirit na ang nagsasabi doon, naghahatid kung ano ba yung gusto mong ipahatid sa Panginoon. At sabi, ikaw ang na-edify. Kaya po, iba yung edification na nangyari sa mga Pentecostal sa prayer in the Spirit and with tongues. Kaya nga may sinabi, pray in the Spirit. Paano ba manalangin in the Spirit? Diba? Nakita niyo na ba kung saang version pray in the Spirit? Hanapin niyo So ang nais ko ay encourage kayo para magamit kayo sa ministry ng Lord. Ihanapin nyo yung infilling and baptism of the Holy Spirit with initial evidence of tongues, speaking in tongues. Sabi niya, it is for you. Sabi niya, ang kaloob ay para sa inyo. At kung ang kaloob ng Diyos ay para sa inyo, edi kunin nyo na, i-claim nyo na, angkinin nyo na, hanapin nyo na, hingiin nyo na. I-appropriate nyo na. Parang pera lang yan May pera ka sa bangko pero hindi pa napapasayo, no? Di ba dumating na ba pension mo, Noy? Mapapasayo pag winidraw mo. Ayan.
Nararamdaman mo ba, Raisa, kapag may pension si tatay? Hindi pala. Talagang malihim si Noy. Malihim pagdating sa kapirahan. Wise. Nakiklaim mo ba yung pension mo, Noy? Oh, ganun din ang banal na espiritu. Meron ka ng kaloob sa Diyos. I-claim mo na lang. Hanapin mo, i-seek mo, i-desire mo, i-ask mo. It is from you. Withdrawin na lang. Oo. Pero hindi katulad yun ng bini-withdraw mo sa bangko na hindi nalalaman namin. Pero yung banal na espiritu, pag na-withdraw mo yun sa Diyos, malalaman namin. Kasi magsasalita ka na ibang wika. Malalaman mo. Merong evidence. Yan. Ha? Praise the Lord. Hallelujah. Gusto niyo ba maranasan yon? Kung gusto niyo maranasan yon, sige, ngayon pa lang, simulan na nating hingin yon. Tayo manalangin. Hallelujah. Hallelujah. Glory to your name, Father in heaven. Ama, ayon sa inyong salita, ito'y kaloob nyo sa amin. Kaya walang ibang dahilan, wala kaming dahilan para hindi namin ito tanggapin. Kung sino man sa amin, O Diyos, na naghahanap ng lubusan, naghahanap ng malalim, naghahanap ng matinding paghahanap, at pagkagudang pagkauhaw, sa presensya at kapangyarihan mo, Ama, alam mo, kung yun ay nangyayari sa bawat puso sa isip ngayon ng mga kapatid ko na ito. Hallelujah. Hallelujah. Father, we want to experience, Lord, the experience of the first Christians, the experience of the first apostles, the experience of the first century church, Lord. Na nakita namin talaga, nakikita nila talaga yung pagkilos ng banal na espiritu mo na talagang very evident. Ang mga giftings mo, very evident. Ang pagkilos, Panginoon, at pagkilos ng iyong mga anak ay talagang makikitang merong kapuspusan, may pagdaloy, may pag-apaw ng kapangyarihan ng banal na espiritu mo, O Diyos. Hallelujah. 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 Father in heaven, kung sino man sa inyo ang gusto makaranas, sabihin niyo, Lord, I want to experience this. Father in heaven, teach me how to appropriate, how to get your gifts that you have given me, how to have it personally. Lord, teach me, O God. Teach me what to do. Teach me what to pray for. Teach me, O Lord. Hallelujah. Hallelujah. Sabi niyo nga, Ama, hanapin at tayo masusumpungan. Kumatok at kay pagbubuksan. Hingmingig at ikay pagbibigyan. Lord, I pray, Father, mga kapatid ko ngayon, O Diyos, simula ngayon, ay lagi na niyang i-desire, lagi na niyang hahanapin at lagi na niyang hihingiin hanggang sa ito'y maranasan niya ng lubos sa buhay niya, Panginoon, ang experience na ito, ang experience ng mga first century Christians, O Lord, beginning from the 120 disciples and apostles, Lord, na naghintay sa inyo sa Jerusalem na yon. Father, walang dahilan para hindi namin ito maranasan. Kung meron man, alisin mo ang balakid na yan. Linisin mo kami, Panginoon. Alisin mo ang aming mga pangsariling pangangatwiran at pag-iisip. Alisin mo, O Diyos, yung paniniwala namin na hindi namin ito kailangan. Kailangan namin ito, Ama, sapagkat ito ang pangako mo. Sinabi mo, you will pour your Holy Spirit to men and women, to the youth, lahat, kabinataan, babae at lalaki. Walang pinipili. Lahat ng lahi, O Diyos, ipo-pour mo ang Holy Spirit. And every time and every year, O Lord, we will ask for this. And every day of our lives, O Father, we will seek for it and ask for it. And we will anticipate that one day, Father in heaven, one day, O Lord, this church will truly be filled, empowered by the Holy Spirit. By your Holy Spirit. By you, O Holy Spirit. Thank you, Jesus. Thank you. Hallelujah. Glory to God. Thank you, Father in heaven. Salamat, Ama. Tuturuan mo kami
makuha, matanggap, mahanap ang kapangyarihan na banal na Espiritu na merong pagsalita ng ibang wika. Sa pangalan ni Jesus. Pangalan ni Jesus. Amen and amen. Praise the Lord. Hallelujah. Glory to God. Puri ng Diyos, maraming salamat sa mensahe na tinatanggap. Ito'y nakatagdag sa kalakasan natin. Handa natin sarili sa ating pagbibigay para sa atin ikapo para sa ating Diyos. Tayo manalangin. Purihin ka, Ma. Maraming salamat sa oras na ito na natanggap mo ang aming papuri paghandog pasasalamat. Thank you, Lord. Hindi mo ito sumapit kung saan-saan, kundi nakakarating ito sa inyong harapan, Panginoon. Samahan niyo kami, Panginoon, sa aming paghingi o pagtulong sa inyo, Panginoon. Pagpalain mo ang bawat kamay. Kung may matrabaho, wala, Panginoon. Ikaw ang nagtatag ng lahat, Panginoon. Ikaw rin ang magbigay sa lahat ng bagay. Kaya salamat. Tinataas namin ito sa pamamagitan ng butong ng anak na si Jesus. Amen. Thank you, Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Wala na po tayong halos kaban. At ang inyong pastor na lang ang nagbabayad lahat ng bills. At siya na rin lang lahat na gumagastos. Kaya pinapaalala ko sa inyo na mag-ika po kayo. Okay? Tayo tayong lahat para sa pastoral prayer. Meron po ba kayong gustong ipanalangin? Ha? Ano? Ha? Mag-grade 10 daw. Ano, pumasa ka ba? May bagsak? Mag-grade 10 ka na? So, dalawa na lang. Graduating ka na sa 10. Dalawa na lang. Graduating ka na sa... aabot pa siya, no? Hanggang sa grade 12. Grade 12 ka na ngayon, Raisa? Wow, congratulations. Grade 12 na. Nakatsaga-tsaga din. Tiis-tiis, tsaga-tsaga. Ayan, purihin ng Panginoon. So, sabihin mo sa Panginoon ang iyong dalangin, tayo dumulog sa Kanya. Hallelujah. Salamat, Ama. Pakinggan nyo ang dalangin ng bawat isa. Pinagkakatiwala namin. Binibigay namin sa inyo, O Diyos, sapagkat naniniwala kami na kaya mong tumugon. Meron kang kakayanan ng pagtugon sa lahat ng aming dalangin. Tulad ng sinabi natin ating kapatid, na salamat at makagraduate na siya sa grade 10. Puntang grade 10 ba? At salamat din sa mga matatapos na school ngayon at nakapagtsaga-tsaga din, Panginoon, tiis-tiis din, O Diyos, at makarating na naman, matatapos na naman ang school year na ito para sa mga estudyante. Salamat po. Purihin ka. At sa mga nanay at mga tatay, sa mga lola at lolo, O Lord, salamat. At lahat ng yan, Panginoon, ay pinagkakatiwala at dinudulog namin sa inyo. At syempre, aming dalangin ng bawat isa, Panginoon, ay makaranas ng kapuspusan o bautismo ng banal na Espiritu na may pagsalita ng ibang wika. Panalangin ko yan ang matugunan ninyo lahat sa amin, Panginoon, bukod sa material, sa physical, sa financial, sa mental, sa lahat yan, Panginoon, bukod dyan, above all else, yung spirit and soul namin, Father, ay malinang ninyo, maging lantay na ginto sa harapan ninyo. Thank you, Jesus. Hallelujah.
at magawa namin, magampanan namin ang mga inatang nyo sa amin na pagkilos at paggalaw. Maging epektibo kami, O Diyos, sa aming paghikayat sa mga tao manampalataya sa inyo. Maging epektibo kami na gamitin mo kami, Panginoon, upang ang church na to may magpatuloy, ang local church na to makapagpatuloy. Mag-raise ka, Lord, ng mga taong may puso, O Diyos, sa paglilingkod at pag-ibig sa inyo, Ama. Mag-raise ka sa local church na ito, Lord, or else pwede naman isara, madami naman church sa paligid. Thank you. At yung mga requests pa ng mga tatay o ng mga nanay, kung ano pa yung mga kailangan nila at dinudulog nila sa inyo. Lord, thank you that you hear our prayers. Alam mo ang aming pangailangan, bago pa kami manalangin, alam mo na ito. Kaya salamat at ito inihahanda nyo na, inirarap nyo na ito para ipadala sa aming lahat. And we claim it by faith in Jesus' name we pray. Thank you. Kahit ako personally, meron akong dinidevelop sa sarili ko. Salamat, Panginoon. Ikaw ang gumawa niyan sa akin. Hindi naman ako ang talagang kumikilos dapat sa aking buhay, kundi ikaw, Ama. Salamat. Thank you, Jesus. Just help us, Father, and just teach us, O Lord, how to really trust you and to trust your work and your wonders and your miracles in our lives. Hallelujah. We trust in you, Father in heaven. We give you glory. Salamat at tinugunan mo, pinakinggan mo ang lahat aming mga dalangin, ang mga puso at isip namin. Salamat. Nakarating to sa trono na yung biyaya at inihanda na ang mga katugunan nito para sa aming lahat. Sa pangalan ni Jesus. Amen at amen. Praise the Lord. Hallelujah. Oh, maraming Diyos. Hallelujah. Diyos na naglikha sa amin. Umibig sa amin ng tapat. Diyos, Panginoon, na laging nakatingin at nag-aalaga sa amin. At sa inyo, o aming Panginoong Jesus, na aming tagapagligtas, tagapamagitan, ang tumubos sa amin mula sa kasalanan, aming kapatid na nagdala sa amin sa pamilya ng kanyang ama na si Yahweh, at sa iyo, banal na Espiritu, na siya ang kumikilos ngayon sa amin, kasama namin lagi, hindi humihiwalay sa amin, nananatili at naging tapat na kaibigan, tagapagturo, taga-aliw, tanging kasama, at kalakasan kapangyarihan na pinagaloob mula sa kalangitan sa aming Ama at Anak na Diyos. Thank you for being with us. Lord, hallelujah, we give you glory. We give you glory in Jesus' name, in Jesus' name. Thank you, Father. At pinagpala mo kami ngayon at magpakailanman. Amen and amen. Praise the Lord at magandang umaga. Documentation picture.